tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Power is within you. Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Spirituality is about power. Ang mga tao na anak ng Diyos, nakakonekta sa Diyos, ay marapat lang na makaranas na dumaloy ang kapangyarihan sa kanila. The power is within you. Nasa ating kalooban, ang tunay na kapangyarihan. Ama namin, salamat po sapagkat kami maring lumapit sa inyo at humingi ng kapangyarihan. Lakas. Upang maunawa ang dapat maunawa, magawa ang dapat magawa, at aming matamasa ang dapat tamasahin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, gawin niyo po kaming karapat-dapat na tumanggap ng inyong pagpapala alang-alang sa iyong anak na si Jesus. Kayo ang maging tagapangaral at buksan niyo po ang aming isip, magkaroon kami ng kaliwanagan, magkaroon ng kapangyarihang umunawa na mahihiwagang mga bagay at ito'y mailapat sa aming pang-araw-araw na buhay. Be our preacher, our speaker. Teach us, Father, in the name of your Son, Jesus. We pray for healing, we pray for enlightenment and empowerment. Thank you in the name of your Son, Jesus. Mark 9:3. Jesus replied, "Why do you say, 'if you can'? Anything is possible for someone who has faith." Merong nagpapagaling sa kanya at sabi, kung kakayanin niyo po, ay pagalingin niyo po ako. At sabi ni Jesus, bakit tinatanong mo kung kaya ko? Kung meron kang pananalig, gagaling ka. Faith means belief, and belief means thought. Therefore, faith, belief, thought is in the mind. Ang pinakamahalagang madisiplina ng mananampalataya ay ang kanyang isip at paraan ng pag-iisip. Dahil sa loob ng kanyang isipan nabubuo ang kapangyarihan ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang malinaw na pag-iisip ay dadaluyan siya ng kapangyarihan ng Diyos. The mind is powerful. It is the seat of spiritual power. The mind is the throne of God, which Satan, of course, wants to occupy. Pag pinag-uusapan natin ang trono ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, ito ay ang ating isip. Ang isip natin ang pinamumugaran ng kapangyarihan ng Diyos o pinamumugaran ng kadiliman. Ang isip natin ang dinaraanan ng kapangyarihan o nagiging bara para dumaan ng kapangyarihan. Ang ating pananalig ay nasa ating paraan ng pag-iisip. Kung kaya't ang ating kapangyarihang espiritual ay nasa paraan din ng pag-iisip. Kaya sinabi ni Paul, be changed by the renewing of your mind. Akala ng marami ang espiritualidad ay nadadaan sa ritual. Ilang dasal, ilang luhod, ilang tayo, ilang dipa ng kamay. Akala ng iba ito ay nadadaan sa pag-awit, sa pag-aaral, sa mga sari-saring mga pinagagawang charities. Yes, these are expressions of spirituality, but the real discipline of spirituality is not in ritual. It is not in habits. It is not in actions, but in the way we think. Pag sinasabi na ang labanan ay ginaganap sa himpapawid, sa spiritual realms, hindi yun sa mga ulap, hindi yun sa hangin, yun ay sa loob ng isip ng tao. Sa isip tayo nananalo't natatalo. Sa isip tayo at pag-iisip lumalakas o humihina ang loob. Sa paraan ng pag-iisip tayo nabubuo o nawawasak. Matthew 17:18-21. Then Jesus spoke sternly to the demon. It went out of the boy, and right then he was healed.
Later, the disciples went to Jesus in private and asked him, "Why couldn't we force out the demon?" Jesus replied, "It is because you don't have enough faith. But I can promise you this, if you had faith no larger than a mustard seed, you could tell this mountain to move from here to there, and it would. Everything will be possible for you." Merong higpit na masamang espiritong hindi mapalayas ng mga disipulo ni Jesus, kaya hiningin nila ang tulong ni Jesus. At nung ito'y pinaalis ni Jesus, sarili na tinanong nila si Jesus, "Ba't di namin mapaalis-alis?" At sinabi ni Jesus, "Kasi kulang ang inyong pananalig. Kung may pananalig kayo, kahit hindi kasing laki ng buto ng mustasa na ubod ng liit, kahit bundok, mauutusan yung gumalaw at susunod sa inyo. Lahat ay posible pag nananalig kayo." Napakahalaga ng pangungusap na yon. Ano ba ang pananalig? Pag-iisip. Hindi nila mapalayas yung espiritu kasi sa isip nila, hindi sila naniniwala na mapapalayas nila. Pinapalayas lang ng kanilang salita, ng kanilang ritual, ng kanilang gawa, pero sa kaibuturan ng puso nila, mayroon silang alinlangan. At dahil sa alinlangan na yon, kinapos ng kapangyarihan, maging ang kanilang dasal, hindi sila pinakinggan ng masamang espiritu. Nasa pag-iisip. Kailan natin lubos na mauunawa na ang material world ay sumusunod sa spiritual world at ang spiritual world ay nasa ating pag-iisip. Ano man ang iyong kayang paniwalaan ay maaaring maganap. At ano man ang iyong pinagdududahan ay hindi magaganap. Ang mga tao ay likha na wangis ng Diyos. We were created in God's image. Therefore, we have the power of God. Kasi mga anak tayo ng Diyos. To as many as received Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. May kapangyarihan ang ating isip. At meron mga tao na disiplina nila ang kanilang pag-iisip na maging mga bagay-bagay na papagalaw nila. Merong mga bagay silang nagagawang hindi kayang gawin ng iba. Pinagbibintangan agad ng mga iba, demonyo. Ang lahat ng kapangyarihan ay galing sa Diyos. The devil doesn't own anything. The earth is the Lord's and everything in it. May nakakadisiplina sa kanilang pag-iisip na ang kanilang pinagtutuunan ng pananalig ay nagaganap. At yun ang mga himala. Magtataka kayo, may mga himala gumagaling kahit sa ang relihiyon. Magtataka kayo kahit sa mga pananalig, kahit sa andako ng mundo, anumang mga kabihasnan, may mga gumagaling pag nagdarasal. Kasi iisa ang Diyos. At yung tunay na nananalig, nalalampasan niya ang mga label ng religions, nalalampasan niya ang mga limitasyon ng mga kultura. Kumbaga sa plug, nakaka-plug siya doon sa source ng kuryente, dinadaluyan siya ng pagpapala. Dahil iisa ang Diyos. At ang Diyos na ito, we access through faith. Kaya napakahalaga na ang tao ay napapalakas at hindi napapahina ng religious doctrine. Napapalaya at hindi nakukulong ng relihiyon upang siya ay makakonekta doon sa kaisa-isang Diyos, lumikha ng lahat ng bagay at nagbibigay ng kapangyarihan sa nananalig. Paano kumukonekta sa kapangyarihan ng Diyos? Sa pamamagitan ng pag-iisip. Ang magpapalakas o magpapahina, magpapalaya o kagagapos ay ang ating isip. Faith, thought, can make things happen in the physical world. Sunod-sunuran lang ang physical world sa spiritual world. Kaya God said, "Let there be light." Nagkaroon ng light. God said, "Let there be this." Nagkaroon ng this. God said, "Let there be that." Nagkaroon ng that. Kasi inisip. At lahat ng ating sinasakyan ngayon, kay kotse, kay eroplano, kay barko, inisip lang yan nung nag-design. Ayan, naging totoo. Kasi naisip. Pag naiisip, kayang gawing totoo.
ng technology, naisip. Pinaniwalaan na nagawa, kaya nandyan. Sumunod ang physical world sa thoughts. Faith, thought can make heaven or hell in the mind. Kung hell ka mag-isip, hell ang buhay mo. Heaven ka mag-isip, heaven ang buhay mo. Hindi yung nagaganap sa labas ng iyong katawan ang iyong katotohanan. Ang katotohanan mo ay yung nagaganap sa loob ng iyong isip. Kaya kahit ang dami-daming pagkain, sa isip mo wala kang gana, hindi ka ginaganahan, hindi ka masasarapan. Kahit naman naghirap-hirap ng paligid, pero masaya yung isip mo, nakatuon ka sa kasiyahan, sa kaloob-looban mo, kontento ka at masaya. Hindi yung nangyayari sa labas ang mahalaga, kundi yung nangyayari sa loob. At sinabi na yan ni Balagtas sa Florante at Laura, sa loob at labas ng bayan kong sawi. May loob, may labas. At ang mahalaga sa atin, yung loob, yung kalooban. Lahat ng mga naging bayani, naging dakila ay naniwala sa kanilang adhikain. Pinaglaban, pinanindigan, at ipinagwagi. Spiritual growth, therefore, is growth of faith. It is growth of the mind. It is growth of thought. Kaya ang tunay na espiritualidad, hindi lang yung ang tagal-tagal mo na nag-church, pero hindi naman lumalago ang iyong pagkakilala sa Diyos at pag-iisip. Yun at yun pa rin. Nasa ulo man na lahat ang verses, pero hindi ka tinablan sa kalooban, walang mangyayari. Ang tunay na paglagong espiritual ay paglago ng pag-iisip. Pagdisiplina sa isip. Dinidisiplina yan. Kung ang katawan ng isang athlete ay dinidisiplina, nagkakaroon ng muscle memory, ganon din dinidisiplina ang isip. Kung paano manalig, kung paano manahimik, paano magkaroon ng kapayapaan, kahit ang nangyayari sa labas ay kaguluhan. Nakakalikha ka ng sarili mong mundo kung marunong kang mag-isip ng mundong yun. And what you think of is your reality. Kaya kahit hindi nagtataksil ang asawa mo, pero pinagbibintangan mo, tini-imagine mo, sumasakit ang pakiramdam mo, sumasakit ang puso mo, nahihirapan ka, yun ang reality mo. Kahit hindi yun ang reality niya, kasi yun ang nasa iyong kalooban. Kaya mahalagang disiplinahin ang kalooban, ang isip. Yung taong lagi nag-iisip na magkakasakit siya, nagkakasakit talaga. Yung taong nag-iisip at nananalig na gagaling siya, gumagaling. Dahil sa ating pag-iisip. 1 Timothy 4:7, train yourself to be godly. Pagsanayan, mag-exercise ka na maging maka-Diyos. At saan yung exercise na yon? Sa isip. It means train your mind to tune in to think of God, to think like God. And why should you think like God? Because you are a child of God. Because you were created in God's image. Powerful people are those that think like God. They think of the possible, not of the impossible. And they think of love, not of hatred. They think of peace, not of worry. Kaya sabi ni Jesus, do not worry. Pray therefore, meditate. Ang tunay na daan sa spiritual growth ay prayer and meditation, because prayer and meditation reshape the mind, reshape the thought. At nagkaroon ng mga pag-aaral at patuloy na umaasenso ang mga pag-aaral na ito na napapatunayan nila na ang korte ng utak ng madadasalin ay talagang naiiba. Nagbabago. Kaya dapat mag-exercise ka. Gusto mo lumaki ang iyong muscle? Magbuhat ka ng mga weights. Mag-exercise ka. Gusto mo lumakas ang iyong baga? Mag-aerobics ka. Gusto mo lumakas ang iyong pananalig? Meditate and pray. Because prayerful people change the shape of their brains. Mayroong ganong mga pag-aaral. Kaya si Jesus laging nananalangin. Kaya pagka nagdalangin siya at may sinabi siya, natutupad. Doon nanggagaling ang kapangyarihan. Sa isang lihim na yungib sa buhay ng tao, yung yungib ng pananalangin mag-isa.
pagbubulay-bulay, pagninilay-nilay, na nasa ating mga matandang mga kaugalian. Nag-iisip-isip, nananahimik, nakikipagniig sa may kapal. Correct prayer and meditation develop the mind, the thought, and faith. And of course, it means power. Kaya sinasabi nila, you are strongest when you're on your knees praying. Pero siyempre, yung pagluhod naman, kaya nakaupo ka, kaya nakahiga ka, basta yung utak mo nagdarasal, yun na mahalaga. Mahirap lang ang magdasal ng mahaba na nakahiga. Minsan kinabukasan na yung amen dahil nakatulugan mo na. So kung anong posture ang nakakatulong sa inyo, di yun ang gawin. Pero ang mahalaga yung isip, nakaplug sa Diyos pag nagdarasal. Hindi memorized prayers, walang mapapala ang memorized prayers. Hindi formula prayers. Kasi yung mga merong memorized at formula prayers, kahit 30 taon nagdasal ng dasal, wala naman nagbabago sa isip. Panalangin na mayroong pakikipag-usap sa Diyos at panalangin ng pananahimik, nakikinig sa Diyos. You must be quiet enough to hear your mind think. And let God fill your thoughts with His thoughts. Sabi niya, be still and know that I am God. Prayer ka nga ng prayer, para namang shopping list. Puro hiling, puro request. Walang mangyayaring shape sa utak mo nun. Shape lang ng isang shopper. Discipline yun, kanya-kanyang discipline. Walang formula, walang pwede magturo sa'yo. But you must develop a discipline na nananahimik ka. Wala kang sinasabi, wala kang hinihiling, wala kang hinihingi. Hinahayaan mong tahanan, dapuan, pamugaran ng Espiritu ng Diyos ang iyong isip. The law of impenetrability says, no two things can occupy one place at one time. Therefore, your mind must be empty enough for God to fill. Merong kabuluhan, yung mga group prayer, nakalista pa kung ano mga ipagpe-pray, itong mga ipagpray-pray, pero nasa ng space para sa Diyos. Kaya kailangan balance yan, meron kang private prayer. Walang agenda, walang performance, hindi mo kailangang isipin kung anong sasabihin mo para magandang pakinggan ng kapwa. Tahimik ka lang. Yun ang ginagawa ng mga ninuno natin noong unang panahon, nagbubulay-bulay, nagninilay-nilay. At kung sila'y nakaupo sa mga silyon o duyan, uugoy-ugoy, the physical condition of the brain becomes more open to the habitation of the Spirit. Kaya kahit sa mga matatandang relihiyon, yung mga nagme-meditate, uugoy-ugoy, may nagaganap, meron kasi sila na-achieve. Hindi nyo kailangang kopyahin, but you must develop your technique of prayer so that you could be quiet enough to hear the voice of God. You could be empty enough for God to fill you. Yung iba kasi akala nila yung prayer is complaints time, request time, praise time. Yes, part yan ng prayer. Pero ang malaking part is that you let God speak. You let God do His thing. Mark 9:25 to 29. When Jesus saw a crowd, that the crowd was running to the scene, He rebuked the impure spirit. You deaf and mute spirit, He said, I command you, come out of him and never enter him again. The spirit shrieked, convulsed him violently, and came out. The boy looked so much like a corpse that many said, he's dead. But Jesus took him by the hand and lifted him up to his feet, and he stood up. After Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, why couldn't we drive him out? He replied, this kind can come out only by a prayer. Again, hindi mapaalis-alis ang espiritu, at sabi ni Jesus, by prayer, by plugging in to the Father in heaven, which means a lifelong exercise of meditation, of training, of discipline. Kaya ang mga relihiyoso at mga espiritual na tao, saan mang dako ng mundo, anuman ang religious label, maraming panahon ng pagdanalangin na mag-isa. Dinidisiplina ang sarili
na makipagniig sa may kapal. Prayer is a mental exercise. It is work, it is practice. Therefore, it is faith. Faith can move mountains and drive evil spirits and thoughts out of the mind. Ang mga evil spirit, hindi laging physical evil spirit. Karamihan din yon, the way a person thinks. Sabi mo, pinamumugaran ng masamang espiritu ang iyong utak. Hindi kaya ibig sabihin laging may espiritu. Ganyan ka mag-isip. Nag-iisip ka na parang masamang espiritu ka mismo. Isinusuko mo ang sarili mo sa masamang espiritu, ganyan ka mag-isip, kaya nagkakaganyan ang buhay mo. Kasi ang katawan mo, sumusunod din sa iyong isip. Pag sinabi ng isip mo na mahina ang katawan mo, humihina ka nga. Pag sinabi ng isip mo, magkakasakit ako, nagkakasakit ka nga. Kaya gusto mong mapalitan ang iyong kalusugan, palitan mo ang pag-iisip, palitan ang laman ng isip. Kung ang laging laman ng iyong isip ay, sasakit ang tiyan ko, sasakit ang ulo ko, mangyayari nga. Kasi ang isip ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Mature, evolved spirituality develops the mind. Disciplines the mind to think of God, to think like God. Therefore, hindi ka nag-iisip na ikay talunan, na ikaw ay isang biktima. Nag-iisip ka na ikay matagumpay, sapagkat ang Diyos ay matagumpay. Faith, prayer, and thought can bring heaven down into people's minds, therefore into people's lives. Pagka mahusay mong disiplinahin ang iyong isip, napapababa mo ang langit patungo sa iyong utak at sa iyong puso, na kahit naliligiran ka ng mga kaimpyernohan sa buhay, para kang nasa langit. Kaya ang sabi sa dalangin, Thy kingdom come, Your will be done in my life, in my heart, on earth, as it is in heaven. Mapasa amin ang kaharian mo. Paano mapapasa ang kaharian ng Diyos? Bakit itinuro ni Jesus yung prayer na yon? Sa pamamagitan ng iyong pananalangin, disiplina sa isip, pagtutuon ng isip sa Diyos, nakakarating, pumapasok sa isip mo ang langit, para tuloy hindi ka tagalupa. At maraming espiritual na taong ganon. Pinamumugaran ang langit ng kanilang puso. Hindi na nila kailangan maghintay na mamatay para pumunta sa langit. Dito pa lang, bumababa na ang langit sa kanila, napabababa ng kanilang pag-iisip, ng kanilang pananalig. Kaya mga tunay na espiritual, kumisan nga, sinusunog na sila, hindi pa nararamdaman. All throughout the history of the church, napakaraming mga himala na hindi kayang ipaliwanag ng mga mediko o ng mga physicists kasi nalalampasan ng espiritu ang limitasyon ng material world. Yun ang tunay na pananalig. Hindi yung uupo-upo ka lang sa church, tataasas ang kamay, kakanta-kanta, pero lagi ka naman takot, lagi kang talo, lagi ka na lamang nag-aalala. Hindi ka pinamumugaran ng espiritu ng Diyos pag ganon. What you're having is religion, not spirituality. And an increase in the knowledge of verses and doctrines does not mean spiritual growth. Spiritual growth means only this, that you increasingly are able to think of God and to think like God, and therefore to be victorious just by thinking, just by praying. Very powerful ang tunay na espiritualidad. Kaya sabi ni Jesus, you can move mountains in a metaphorical way. Matthew 6, 5-13, sabi ni Jesus, and when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received the reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Kita niyo tong tip na to ni Jesus sa prayer? It is always there, but do we really pay attention to what He's saying? Sabi niya, when you pray, pray in private. Hindi ibig sabihin huwag kang makipag-pray with others, pero ang pinakamahalagang prayer mo is the private prayer.
Close the door pa nga, sabi niya. Kung may door, paano pa wala akong kwarto? Eh di, imaginein mo na may kwarto ka, nagkakwarto ka, kasi inimagine mo. Pumikit ka, privacy is in your mind. Ang ibig sabihin lang, ihiwalay mo ang iyong sarili sa iba, ihiwalay mo ang utak mo sa iba, sa mga ingay, sa mga nangyayari, create a private world just between you and God. And it must be secret. Kasi pag secret yung prayer mo, hindi ka na concerned na maganda yung prayer mo, maganda yung words mo, nakaka-impress, walang performance. Therefore, taos puso. At sabi niya, huwag kang magdadaldal tulad ng mga pagano, puro daldal ng daldal pag nagdadasal. Sa palagay mo ba, matutuwa ang Diyos na daldal ka ng daldal? At saka, puro kahiling. Bakit hindi ba alam ng Diyos ang kailangan mo? Alam niya. So do not pray to inform God. Lord, ang nanay ko po nasa ospital. Sabi ng Diyos, alam ko. Ooperahan po ang nanay ko. Alam ko. Wala po kaming pera. Alam ko. Eh ano po ipagpe-pray ko? Manahimik ka. Ako makikipag-usap sa'yo. Para malaman mo aking kalooban at magawa mo. Alam ko lahat ang sasabihin mo, huwag ka magsayang ng oras, babbling like pagans. I know what you need. Huwag mo kong bigyan ng shopping list. Manahimik ka dyan, disiplinahin mo yung sarili. Alam niyo yun ang pinakamahirap gawin, yung magdisiplina ng sariling manahimik at pakinggan ng kapwa. Kung nag-aaway kayo ng asawa mo, kung mananahimik ka lang at papakinggan mo siya, in 3 minutes, magkamati na kayo. Pero bakit inaabot ng linggo, buwan, taon? Kasi walang nakikinig, pareho kayo nagsasalita, sabay. At ganun ang pananalangin, makinig ka sa Diyos. Ang dami niyang sasabihin sa'yo. Meanwhile, wala ka namang sasabihin sa Kanyang di pa niya alam. Develop spiritual prayer as Jesus taught it, not as religions, not as the churches teach it. Sabi niya, do it in secret. Be quiet. Because when you are quiet, I can inhabit your heart. I can speak to you and you can hear me. At sabi niya, this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So yun ang tunay na prayer. Lord, hindi yung gusto ko, yung gusto niyo ang mangyari. Hindi yung agenda ko, yung agenda niyo ang matupad. Hindi yung ako'y paakyatin niyo sa langit. No, pababain niyo ang langit sa akin. Maintindihan ko, masilip ko, madama ko kung anong ibig sabihin ng langit dito mismo sa kalagayan ko. Ibukas niyo ang aking isip para makita ko kayo na kumikilo sa aking buhay. At marinig ko ang inyong tinig sa napakaraming nakabibinging mga tinig na nag-aagawan sa aking pansin. Prayer must be disciplined. And what is earth? Your kingdom come? It is the heart. It is our mind. It is the entry point and the throne of God. Pag nagdadasal tayo, ang sinasabi natin sa Panginoon, let your thought enter my mind. Not my thought entering your mind and dictating you what to do. But me being quiet so you can enter my mind and take over my life and let my life be a piece of heaven, be a piece of your kingdom here on earth. John 1:12-14. Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Alam niyo ba ibig sabihin ng children of God? Anak ka ng Diyos, tagapagmana ng lahat-lahat ng nasa Diyos, mahal ng Diyos, at mayroong kapangyarihan ng Diyos available to us. Children born not of natural descent, nor of human decision or husband's will, but born of God. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the only one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. The Word became flesh. Jesus became flesh. The idea of Godness became flesh. It dwelled among us in our minds. Kailangan kung sino si Jesus, pumasok sa ating consciousness, sa ating paraan ng pag-iisip. To receive Him, to believe, is really a mental process.
Heaven comes, is received, is enjoyed as thought. As you think, you become. As you think, you are. Pag ang tingin mo sa sarili mo yung talunan, talo ka. Pag inisip mong di ka magwawagi, di ka nga magwawagi. Kaya sabi, I think, therefore I am. Sabi ni René Descartes, isang philosopher. Naintindihan niya yon. Heaven is in the mind. Heaven is in the thought. So is hell. Yes, merong heaven na pupuntahan, may hell na pupuntahan in the future, pero may advanced party yan na nasa isip na ng tao ngayon pa lang. Kaya makikita mo, may taong reklamador, may taong kontento, magkatabi sila. Yung isa in heaven, yung isa in hell. May taong naniniwala, may taong hindi naniniwala, yung isa in heaven, yung isa in hell. May taong payapang mag-isip, may taong magulo mag-isip, yung isa nasa impyerno, yung isa nasa langit. Because your mind is the slice of heaven or the slice of hell. And you have the power to decide which will dominate your mind, which will inhabit your thought. Kaya pinapalayas mo ang mga thoughts na hindi bagay, hindi maganda. Luke 17:21, the kingdom of God is within you. Saan dumadaan? Sa pag-iisip. Paano tayo mag-isip? Yan ang dapat nating madisiplina. Paano tayo manalangin? Dahil nandyan ang sikreto, ang susi na nagbubukas ng pinto ng langit o ng impyerno para kapamugaran ng mga anghel ng Diyos o ng mga impakto. How do you think? How do you surrender your mind to God and let His peace, His power reside in you? Aming Diyos, tahanan niyo po kami ng inyong Espiritu. We reject and rebuke the presence of evil in our minds. We reject and drive away thoughts that bring slices of hell into our hearts and therefore into our lives. Turuan niyo kami maging malinaw mag-isip, magkaroon ng kaliwanagan, maunawa ang hiwaga ng panalangin at pananalig so that we will have your kingdom here on earth, meaning in our hearts. Pagbulay-bulayan natin ang kahulugan nito mga kapatid sa ating buhay. Let us reshape, rediscipline our prayer life so that when we pray, we truly connect to the power of God because we are children of God. Lord, teach us how to make sense out of this mystery. Ibaba niyo, Lord, sa pinakamaaabot namin ang antas ng pangunawa para maipamuhay namin ang katotohanan that it is all in our mind, it is all in our faith, that our mind can be your throne. Let us be alone, listening to the guiding words of God. Receive empowerment and light. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Power is within you. Pag-ibig mo o kailanin, sukat man lumayo'y mahal pa rin. Liparin ko man ang dulo ng langit, sa piling mo pa rin
bakit tinuturing pa rin banal? O Jesus, kayo nag-alay ng buhay. Katwiran niyong aking tinataglay. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Laging laman itong isip, ngalan ko sa palad mo inukit. Walang sino mang maaring magwala, kaligtasang ikaw ang nagpikat. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Maraming kasaysayan ang musika ng ating bayan at pawang lahat yon ay mga hiyas ng ating lahi. Ang isang instrumento na napakagandang pagtuunan ng pansin ay ang gimbal ng mga mansaka. Ang gimbal ay isang magkabilaang tambol na matatagpuan sa hilaga at silangang bahagi ng Davao sa grupo ng mga mansaka. 28 sentimetro ang taas nito, humigit kumulang, at 21 sentimetro ang bilog, humigit kumulang. Yari ang gimbal sa isang katawan ng punong kahoy at ang magkabilang dulo ay tinapala ng pinatuyong balat ng usa. Ito ay hinahampas ng isang manipis na patpat habang isang kamay ay tumatapik-tapik sa kabilang tambol sa kabilang dulo ng instrumento. Ang gimbal ay maaring tugtugin mag-isa o ng mga may kasamang ibang instrumento kung ito'y ginagamit sa ritual. 1 hanggang 2 tao ang maaring tumugtog sa magkabilang dulo ng gimbal.
Kadalasan ang gimbal ay tinutugtog bilang saliw sa sayaw na ang karaniway kung ano-ano ang pangalan ng tugtugin ay siya ring pangalan ng sayaw. Kung ano ang tawag sa instrumentong ginagamit ay nagiging tawag din sa sayaw mismo. Kung minsan ang gimbal naman ay tinutugtog sa paglalarawan ng kalikasan, halimbawa ang mabilis na pag-agos ng tubig sa batis. Ang gimbal o kimbao, instrumento ng mga mansaka. Kayamanan ng ating lahi, hiyas ng ating bayan, marapat lamang na gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Mga gawa niyo sa aming buhay, tuwina'y naaalala. Kayo'y laging tapat na tunay, puno ng pagpapala. Salamat sala'y pinatawad, nilinis niyo, Diyos. Pakinggan niyo't aming ilalahad, awit sa inyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Bawat hakbang ay mayroong awit, bawat pintig ng puso, mga himig na makalangit sa damdami bugso. Lumipas man ang aking buhay, awit di matapos, sa langit man ay iaalay. Pakinggan niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus.
Kasiyahay lubos ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling nyo, Jesus. Lalo lang tumatamis sa piling nyo, Jesus. Kung ang puso mo ay nasasaktan dahil buhay ko ay may kabiguan, suliranin may nagbunga ng kasawian. O Jesus, ikaw ay laging nandyan. Kung nagkamali't nagkasalaman, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasalaman, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan mo, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Kung nagkamali't nagkasalaman, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasalaman, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Sa inyo po, Panginoon, lapat itong aking loob na sumilong at pasakop, makisuno at sumukob. Sa tuwing kayo'y lalapitan ay lagi nang gumagabay, taus-pusong lumilingap sa bawat pusong sugatan. Kabutihan niyong matapat, bukas palad kong magbigay, kahit ang tulad kong abay, walang patagong anuman. Pagsikat ng araw, maging sa karilagan ng takip silim,
At sa kandili nyo, ako'y hindi maliligaw. Lapnan man ang unos sa lalim ng dilim. Kung sisikapin kong bilangin ang mga bituin, isa-isahin ko man bato sa buhangin. Walang makahihigit sa lawak ng iyong pagtingin, sa kalinga niyo pagmamahal sa akin. Alleluia, 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 Ang aming nais ko'y purihin ka sa magdamag. Makasama ka maging sa aking Ako'y nagagalak sa kaligtasan niyo't habag. Pagkat paglapit ko, ngiti ang iyong bati. Alleluia, 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 Alleluia.
dalangin ko'y iyong tanggapin, na maging karapat-dapat sa iyong paningin. Kung may pag-aalinlangan ang aking paniwalaan ay ikaw. O Diyos, ang kailangan ko'y iba yung lakas upang di ko natahakin ligaw na landas sa pagpaparot parito. Sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan na tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko panatiliin mong wagas. Sa pagpaparot parito, sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan man tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko panatiliin mong wagas. Panatiliin mong wagas. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!